ang suwail na pukyutan. Noong unang panahon sa isang luntiang parang napuno ng makulay na mga bulaklak, may nakatirang isang batang bubuyog na nagngangalang Bazli. Si Bazli ang pinakabata at pinaka-energetic na miyembro ng kanyang pugad. Ngunit siya rin ang pinaka-curious at minsan masuwayin. Habang ang iba pang mga bubuyog ay sumunod sa mga tagubilin ng reyna at nananatili sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Madalas na natagpuan ni Bazli ang kanyang sarili na nangangarap tungkol sa paggalugad sa mundo sa kabila ng parang. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago ka pa lang sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang pakisubscribe ang ating channel na Vando Vlog at pakihit mo ang notification bell button para sa maraming pang-upload na video kagaya nito. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang maaraw na umaga, tinipon ng reyna ang mga bubuyog para sa isang mahalagang anunsyo. Makinig kayong mabuti lahat, sabi niya. Ligtas ang parang, ngunit ang kagubatan sa kabila ay puno ng mga panganib. Manatili sa loob ng ating mga hangganan at magtulungan sa pagkuha ng nektar. Tumango si Bazli kasama ang iba, ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa mahiwagang kagubatan. Tila tinatawag ng matataas na puno ang kanyang pangalan. Habang lumilipas ang araw, lalong hindi mapakali si Bazli. Naisip niya sa kanyang sarili, bakit dito na lang ako mag-iipon ng nektar? Ang kagubatan ay dapat magkaroon ng mas malaki, mas mahusay na mga bulaklak. Hindi pinansin ang babala ng reyna, siya ay umiling palayo sa parang at sa kagubatan. Ang kagubatan ay hindi katulad ng anumang nakita ni Bazli. Ang mga bulaklak ay talagang mas malaki at mas makulay, ngunit ang hangin ay parang mabigat at hindi pamilyar. Dumapo siya sa isang maliwanag na pulang bulaklak at nagsimulang mangolekta ng nektar. Nakita mo? Sabi ni Bazli sa sarili. Ito ay mas mahusay kaysa sa parang. Ngunit habang pinupuno niya ang kanyang maliit na basket ng nektar, bumulaga sa kanya ang isang malakas na tawa. Isang higanteng palaka ang tumalon mula sa mga palumpong. Ang dila nito ay kumakaway patungo sa kanya. Kumipot na nakatakas si Bazli, tumibok ang kanyang puso. Lumipad siya ng mas malalim sa kagubatan. Iniisip na makakahanap siya ng mas ligtas na lugar. Habang siya ay nakikipagsapalaran pa, ang kagubatan ay dumilim. Bigla siyang nakarinig ng ingay. Nasasabik siyang makatagpo ng mga bagong bubuyog, sinundan niya ang ingay at nakakita lamang siya ng isang kuyog ng mga putakti. Sino ka? Ngumisi ang pinakamalaking putakti. I'm Bazli from the meadow, kinakabahan niyang sagot. Nasa teritoryo ka namin ngayon, sabi ng putakti, at hindi kami nagbabahagi. Bago pa makaalis si Bazli, pinalibutan siya ng mga putakti. Lumiko siya sa kaliwat kanan, nagzigzag sa mga puno, hanggang sa tuluyang nakatakas. Dahil sa pagod at takot, napagtanto niya kung gaano siya katanga sa pagsuway sa reyna. Sa oras na natagpuan ni Bazli ang kanyang daan, pabalik sa parang papalubog na ang araw. Maluwag na tinanggap siya ng iba pang mga bubuyog, ngunit tiningnan siya ng mahigpit ng reyna. Bazli, binalaan ka tungkol sa mga panganib ng kagubatan. Inilalagay mo sa panganib ang iyong sarili at ang aming pugad sa pamamagitan ng pagiging masuwayin. Napakamot ng ulo si Bazli. Paumanhin kamahalan, akala ko mas alam ko, pero nagkamali ako. Tumango ang reyna. Buti naman natuto ka ng leksyon. Tandaan, narito ang mga panuntunan para panatilihin kaming ligtas, hindi para limitahan ka. Ang iyong pagkamausisa ay isang regalo, Bazli, ngunit dapat itong gabayan ng karunungan. Mula sa araw na iyon, si Bazli ay naging isa sa mga pinakamasipag na bubuyog sa pugad. Pinangarap pa rin niyang mag-explore,
Ngunit ginawa niya ito ng may pahintulot at paghahanda. Palaging inuuna ang kaligtasan ng kanyang pugad. At kaya, natutunan ni Bosley na ang kalayaan ay may pananagutan at ang pinakadakilang pakikipagsapalaran ay nangyayari kapag sinusunod mo ang tamang landas.